Magandang umaga! Kamusta kayo, Ka-Legionary Cats? Welcome sa aking channel. Andito na naman po kayo sa Gandara SRU para makinig na akin pong latest update and fresh happenings. Siyempre, about po sa Itbulaga, sa TVJ and the Legionary Cats. So for today's, may init pong pinag-uusapan si Mr. T. But before that, meron pong post ngayon ng TV5 na kung saan ay mga kapatid, ngayong parating daw po na buwan ng Marso, hindi lang sugod bahay ang hatid namin sa inyo dahil makikisugod fiesta na rin kami. Abangan! So, mukhang sa ano po ito, sugod barangay, no? Mukhang sa Itbulaga po mangyayari itong 5 sugod fiesta. Mukhang masaya po ito ka-OG. And mukhang may kinalaman ang unang post po nitong TV5 Manila na kung saan ay mga laro po natin ng mga kabataan natin, di ba? So, narito ang ilan sa mga laro and mukhang may kinalaman po ito sa sugod fiesta na mangyayari. And I think sa Itbulaga talaga to. So, mukhang si Mayor Jose Manalo ay magpapalaro mga Ka-Legionary Cats at matutunghayan natin ang masayang episode sa barangay. Hindi na po dito mga excited na. Anyway, para po sa mainit nating update ngayong gabi, ay ngayong umagang ito. So, alam naman nating lahat na meron pong 25 shares itong si Mr. T sa Tape Inc. Kaya hindi rin siya talaga maaaring sumama dito sa TVJ, sa TV5. Marami kasi naghahanap sa niya. Bakit tila tahimik? Gayong dapat siya ang isa sa mga talagang witness, kasi siya yung middleman ng TVJ at ng Tape Inc. At the first place, siya ang kausap ng TVJ, siya rin ang kausap ng Tape Inc. Pero until now, mahigit kalahating taon na ang nakalipas, pero nananatiling tikom ang panig ni Mr. T. Walang attorney na nagsasalita for him, hindi rin siya nagbibigay ng statement. Pero nung kasal po ni Maine Mendoza, nakita natin na okay po ang relationship pa din nila Joey De Leon kay Mr. T. Ng TVJ kay Mr. T. Pinagtanggol din nila Tito Sen si Mr. T na kung saan ay talagang kailangan niyang manahimik kasi baka mamaya siya naman ang pag-inita ng taga-tape. Which is hindi naman po malabong mangyari yon, 'di ba? Lalo na business po ang pinag-uusapan. Anyway, kung nakita po natin nung nakaraan na okay pa rin naman ang relationship ng TVJ at ni Mr. T, ngayon naman ang ating pong balita ay parang kumalas na itong si Mr. T sa Tape Inc. So, how true nga kaya ang balita na ang veteran TV producer na si Antonio Toviera ay allegedly no longer active working for Tape Inc. So, grabe, nakakabigla, no? Kasi nung nakaraan sa news po ng PEP-PH, ang sabi nila ay kahit consultant pa din ng Tape Inc. si Mr. T, nananatili yung suporta niya sa TVJ. So, parang lumalabas na mas mas nasa panig siya ng TVJ, although napakatahimik pa rin niya until now. And ayon din naman sa nabasa kong article, mula po ata yun sa PEP-PH na kung saan ay hindi na rin daw nila kinukulit si Mr. T dahil napakatahimik nga po nito mula po sa umpisa. Lalo na po sa balita na mayroon pong utang ang Tape Inc. na 800 million sa GMA nung panahon pa po niya, nung siya pa po ang namumuno dito sa Tape. Sabi dito ng Kapatid Insider News Update, Scoop, is Mr. T no longer part of Tape Inc? This is now the million-dollar question after an article from the Philippine Star was released saying that the veteran TV and the film producer Antonio P. Toviera, also known as Mr. T, allegedly no longer active working for Television and Production Exponent Inc. or TAPE. Various sources told us that Mr. T still has 25% shares in the Harasos-led production firm, but no longer active in any activities TAPE is doing for its noontime show Tahanang Pinakamasaya. Other info that was given to us
is that the Halosos clan will not easily let Mr. T leave the company totally to ensure that APT Studios will remain the home of said noontime show. Toviera is still silent up to this day regarding the fiasco that is happening within the company. Toviera served as the president and CEO of the said production firm since 1981 before his supposed forced retirement in early 2023 and a close friend of Itbulaga TV5 host Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. So, meron din po ba dito, Kaligit Trabrican, sa parang napaisip at nung mabasa itong or marinig itong tungkol sa the other info that was given to us is that the Halosos clan will not easily let Mr. T leave the company totally to ensure that APT Studios will remain the home of said noontime show. Is napaisip na grabe, no? Na talaga hanggat may kapakinabangan, hindi ka talaga papakawalan pa. Tapos pag wala ka ng wenta, for them, or hindi nakikita yung worth mo, ay baliwala ka na sa kanila na para bang wala kang nagawa para po sa kumpanya. Anyway, ayun na nga, no, hanggat may pakinabang pa nga sila dito sa APT Studio, hindi nila hahayaan na mawala agad-agad or totally itong si Mr. T sa Tape Inc. Siyempre, nasa APT Studios po sila, di ba? And patungkol naman dito, may contract naman yan, di ba? Hindi naman siguro basta-basta iti-terminate na lamang ni Mr. T yung kanilang contract nang wala pong violation na nagagawa. Anyway, dahil po sa balitang yan, ang dami pong komento mula po sa mga netizens na kung saan baka nakita na ni Mr. T ang ugali ng mga Halosos, ganon. And meron din naman nagsasabi na ingat-ingat din si Mr. T para sa kanyang APT kasi baka mamaya daw po, mga Halosos na ang may-ari din ng APT Studio. Kahit pa daw nakapangalan sa kanyang studio, mabilis naman at madali na daw talaga magmekos-mekos sa panahon ngayon, lalo na't mukhang veteran naman daw ang mga Halosos sa gawaing ito. Sabi dito na si Romy Obispo sa kanyang comment, "Good evening, Ma'am Gandara, panay ngaw-ngaw ng kabila. Ayusin nyo na lang yung tahanang palubog na. Baka maisalba nyo pa ito. Pero wala din kasi, palubog na talaga yon, tahanang walang pundasyon." So, panay po kasi ang batikos ngayon na kung saan ay TVJ nga daw po ang dapat magbayad ng utang ng sinasabing 800 milyon. Nung nakaraan, itinatanggi nila yan, fake news daw po ang nasabing balita na ikinakalat po ng mga TVJ fans. Kung saan na naman daw napulot ang balita. At ngayon, na mismong PEP-PH na naglabas ng balita, GMA Network at ang Kapatid Insider, kumbaga yung mga verified accounts na naglalabas ng articles na ang nagbalita, sa TVJ naman nila ipinapasa ngayon. Wala na siguro silang malulusutan pa, kaya sa TVJ na lang ipapasa. So, gano'n naman talaga usually ang gawain po nila. Kaya hayaan na po natin, nagpapapansin lang po ang mga tape defenders na yan. Sabi naman ni Karen Diaz Chibana, papaano tataas ang ratings ng Itbulaga ang labo ng Cable Inc. Tulad sa amin, kaya ginagawa sa YouTube na lang nanonood online. Ako, napakahirap po niyan. Na kahit po nasa RPNA na pala, nagkakaroon pa rin po ng problema pagdating po sa signal. So, paano kaya ito? Lalo na kung talagang sinasadya po na punteriyahin ang TVJ and TV5. So, nawa naman po talaga ay matigil na po ang mga masasamang gawain ng kalaban at lumaban po ng patas. Anyway, about po sa signal, nako, kung talaga nagkakataon lang po ang mga bagay-bagay, nako, sana po ay masolusyonan po agad-agad ito. Yun lang ang atin pong masasabi. Sabi naman dito ni Erwin Ilagan, "Gandang gabi, Gandara, wala tayong dapat ikatakot kung na lamang
taon, lumalamang ang It's Showtime. Ang mahalaga, suportahan natin ang Itbulaga TVJ. Hindi tayo matatalo, yes guys, lalo na kung hindi tayo papaapekto sa mga balita natin pong naririnig. Kasi pa nagpa-apekto tayo, tayo mismo mawawala ng gana. So, bakit hindi na lang tayo mag-focus sa pagsuporta sa TVJ, sa Itbulaga, di ba? Nood lang po tayo. And for sure, alam rin naman ng TVJ Productions ang nangyayari ngayon sa ratings. And for sure naman na may meeting rin po silang ginagawa para mas mapaganda po ang kanilang programa. Di po ba? So, tiwala lamang po ka Legit Taricans. May panahon lamang din yan. Kung panahon ngayon ng Showtime, okay lang. Ang mahalaga ay friendly competition ng Showtime at ang Itbulaga kasi parehas po silang legit time show. Noon pa man kasi nagbabanggaan na ang Showtime at Itbulaga. Ngayon pa ba tayo kakabahan? Napakatagal ng panahon na magkaribal sa noon time ang dalawang yan. And ngayon lang naman na tumataas ang ratings ng ganyan po ng It's Showtime. So, ano lang, chillax lang mga kapatid. So, yun lang muna guys sa aking update para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.